Nagsisimula ang chapter na ito sa council meeting, kung saan sinabi ni Logan na siya at ang mga McLean ang susugod sa Harren Castle. Nagulat si Val Termin sa sinabi ni Logan kaya itinanong niya kung seryoso ito. Kung tama ang narinig niya, bakit gagawin niya ang ganang bagay? Lalo na nasa malaking bentahe ngayon ang paksayon ng pangalawang prinsipe. Sa isip ni Logan kung tatagal pa ang Civil War, maaaring magbago ang mga bagay-bagay. Kapag kumalat ang tahimik na pag-unawang ito, magbabago ang diwa ng digmaang ito. Ito ay magiging isang digmaan ng assassination laban sa hari ng bawat isa, na magiging mula sa isang labanan ng lakas sa pagitan ng dalawang paksayon, at magiging isang malawakang digmaan. At hanggang sa matapos ang digmaan, patuloy na isasama ang mga magsasaka bilang conscripted, na magreresulta sa pagbaba ng agrikultura. At dahil doon, sasamsaman ang mga ari-arian ng mga tao. At sa pagsamsam sa kanilang mga ari-arian, dadami ang mga refugee. At ang mga refugee na ito ay magiging mga magnanakaw at bandido, na magdadala lamang ng gulo. Ang nabuwag na kaharian na ito ay kokontrolan ng imperyo. Kaya naman, bago iyan, kailangang matapos ang digmaang sibil. Kaya sinabi ni Logan, hindi ko ito sinasabi ng walang dahilan, kamahalan. Nagulat si Val Termin nang marinig ito. Nang may seryosong mukha sinabi ni Logan, ang mga McLean ay tatanggap sa anumang panganib na ay dudulot ng labanang ito. Taglay namin ang paninindigan na ayalay ang aming mga sarili. Hindi makapaniwala si Val Termin sa narinig niya. Sa ngayon, dahil sa kanilang mga tagumpay sa militar, sila ang pinakamahusay sa paksayon. Bakit pa sila magsasakripisyo upang ilagay ang kanilang sarili sa panganib? Sa masayang mukha, inisip ni Logan. Gaya ng inaasahan, hindi siya basta-basta magtitiwala sa akin. Kung ganoon, paano naman ito? Siyempre, hindi ko naman sinasabing gagawin ko ito ng libre. Tinanong ni Val Termin kung ano yun. Bukod pa sa napagkasunduan natin, gusto ko ring humingi ng dagdag na kabayaran. Nang may masamang muka, ipinahayag ni Logan na gusto niyang ma-promote ang McLean sa pagiging marquisate. At ang buong Kalia Marquisate. Kung ipagkakatiwala ng kamahalan at ng prinsipe sa pamamagitan ng sulat, tiyak na matutupad ko ito. Labis na kabayaran at mapang-abusong hiling. Ang gantimpala na kasing tamis ng sakripisyo ay mapanganib. Kahit pa kailangan kong isakripisyo ang buong pamilya ko para magawa iyon. Seryosong nakatingin si Val Termin kay Logan. Ganun din ang dalawang kanang kamay ni Val Termin. Bigla, hinampas niya ang mesa at tumawa. Sinabing masyado malaki ang hiling mo, kailangan ba talagang isulat? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Umiling si Logan at sinabi, siyempre hindi, gayunpaman, kakailanganin ko ng sapat na patunay upang makumbinsi ang aking sambahayan, hindi ba? Lubos kong pahahalagahan ang iyong pag-unawa. Iniisip ni Val Termin talaga bang handa siyang pasanin ang lahat ng ito para lang doon. Para lang masiyahan ang kanyang kasakiman. Bigla may naisip siya na kinagulat ni Biff Rose at naging seryoso si Logan. Sinabi ni Val Termin na kailangan mong iwanan ang 3 karwahe na puno ng liberation. Nagulat si Logan nang marinig ito. At dagdag pa ni Val Termin, sa ganang paraan hindi magkukulang ang firepower ng headquarters, habang sumusugod ang McLean sa Harren Castle. Inisip ni Logan nagdududa pa rin si Val Termin hanggang sa huli, subalit okay lang ang lahat ng iyon. Tumango si Logan at sinabing nauunawaan niya. Sa isip niya, anuman ang gawin mo sa mga liberation, wala naman kami para masaksihan iyon. Bigla, inis na si Biff Rose. At hinampas ang mesa at sinabing ang kanilang sambayanan ay susugod din sa Harren Castle. Nabigla si Logan nang marinig ito. Nagtanong si Val Termin sa narinig niya. Roger, hindi ka ba sobra na sa ginagawa mo? Sumagot si Biff Rose at sinabing hindi kami hihingi ng anumang sobrang kabayaran sa iyo. Ipagmamalaki namin ang aming sarili para sa isang mas dakilang layunin. Sa isip ni Logan, hanggat hindi pa siya tuluyang nawawala sa sarili, walang paraan na gagawin niya ang ganoong bagay. Mayroon talagang balak siya. Lumipat ang eksena sa Harren Castle. Galit na galit ang unang prinsipe dahil ang mga puwersang lumusab sa McLean ay naubos lahat. Itinuro niya si Juan Douglas sinasabing paano sila matatalo sa isang hamak na barony. Hindi ba umalis ang kanilang pangunahing hukbo sa kanilang fiefdom? Tumango si Juan Douglas, sinabi na mukhang sinanay din nila ang kanilang mga sibilyan gamit ang mga crossbow na iyon.
Bukod pa rito, kung isa sa alang-alang ang kanilang pag-unlad hanggang ngayon, tila hindi lang sila naghanda sa loob lamang ng ilang araw. Marahil naghanda sila sa digmaang ito ilang taon ang nakakaraan. Galit na galit ang unang prinsipe at tinapon niya ang baso. Sinasabi na balak mo bang iwanan ang mga tinak na iyon sa aming panig? Magpadala ng mga superhumans o kung ano paman. Nainis si Juan Douglas, sinabing kamahalan. Nang may nakakapanindig balahibo na boses. Nakalimutan mo na ba ang mga aral na ibinigay ko sa iyo noong bata ka pa? Sagot ng unang prinsipe, hindi po, ang nais ko lang sabihin ay, hindi na naituloy ang kanyang sinasabi. Ayon kay Juan Douglas, kamahalan ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala. Magtiwala sa akin, ang iyong lolo. Naiintindihan mo ba? Hinawakan ni Juan Douglas ang balikat ng unang prinsipe. At sumagot ang unang prinsipe, naiintindihan ko. Napahinga ng malalim si Juan Douglas. Hindi naman sa nagdadala ako ng masasamang balita lang. Sa ngayon, gumagawa rin kami ng mga katulad na automatic crossbow na mayroon sila. Plano naming ilagay ito sa mga fortress walls matapos itong magawa. Natuwa ang unang prinsipe nang marinig ito at tinanong paano naman ang mga bomba. Sumagot si Juan Douglas, sinasabing sa kasamaang palad, hindi namin malaman ang paraan ng paggawa para doon. Bukod pa rito, dahil sa kagagawan ng isang tao, mayroon pang insidente ng pagdukot sa loob ng teritoryo ng McLean. Dahil dyan, naging mas mahigpit ang kanilang seguridad, na nagpapahirap na lumapit man lang. Sinabi ng unang prinsipe, sino ang nang-ahas na gawin ang ganyang bagay nang hindi nag-uulat sa akin? Dagdag ni Juan Douglas, tungkol nga pala riyan, nakatanggap kami ng ilang interesanteng balita. Mukhang magiging napakakawili-wili ang mga mangyayari. Lumipat ang eksena, kung saan ang hukbo ng McLean ay nagmamarcha patungo sa Harren Castle. Nagtatanong ang isang sundalo, bakit ang daming burol sa paligid dito? Mapapagod tayo pagdating natin sa Harren Castle. Sumagot ang isang sundalo, napakamalas ng lupain dito, pero mas maganda ito kaysa sa ruta ng Bifrost, di ba? Pagkatapos ipinakita kung saan dadaan ang tropa ng McLean at ang hukbo ng Bifrost. Kung saan tatawid ng bundok ang ruta ng Bifrost at gugugol sila ng napakahabang oras. Pero hindi ba't medyo kakaiba ang porma sayon ngayon? Pero ngayon, nanggagaling sila sa pinakahuli. Napansin ng ibang sundalo na may hukbo sa likuran nila. Nakita din ito ni Victor at kay Salan. Naisip ni Hinkle na maari itong ikabahala. Sigurado akong napag-isipan na ito ng pamunuan. Ang mga tropang lumalabas mula sa bundok sa likod. Isang bandilang rosas na namumukadkad sa gitna ng apoy. Ang mga sundalo ng Bifrost ito. Nagulat ang mga sundalo dahil dapat ay papunta sila sa timog na tarangkahan, bakit sila nandito? Sumigaw si Logan, protektahan ang likod. Nakahanay na ang tropa ng Bifrost sa battle formation. Naiisip ng mga sundalo kung alam na ng Young Master na mangyayari ito. Sinabi ni Patrick gaya ng iniulat ng iyong impormante. Sumang-ayon si Logan. Oo, nagdududa ako sa mga ikanikilos ni Roger Bifrost, kaya nagpabuntot ako ng isang tao sa kanya. At sinusundan niya lang tayo sa likod. Inakala ko lang na magpapalabas siya ng impormasyon sa kalaban at makikipaglaban sa kanila. Pero tila nagpa siya siyang salakayin tayo ng direkta sa halip. Sa totoo lang, mas maganda ito. Nagulat si Patrick nang marinig ito. Hinawakan ni Logan ang kanyang espada at sinabing sasagupain natin si Bifrost dito at pagkatapos. Nang may maliwanag na muka, sinabi niya na atras tayo sa digmaang ito.